Radyo Bandera Kuskus Bandera Kuskus Bandera maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera Kuskus Bandera, natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Tuesday, araw na po ng Martes, ika-11 na po sa buwan ng Marso 2025. Muling sumasa inyo mga balita mula ho dito sa Cotabato City. Ako ang inyong tagapagbalita, Jasper Acosta. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa, nasa linya na po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division Army Lieutenant Colonel Roden Orbon. Makiki-update tayo sa nangyari dyan sa Barangay Malingaw sa bayan ng Sharif Agwak. Kagabi pa ay may naiulat po na 10 kabahayan ang sinunog di umano ng mga armado. Nais natin ito kumpirmahin mismo sa tagapagsalita ng 6th IT. Colonel, magandang umaga ho sa inyo. Jasper Acosta, good morning. SM Jasper, sir, good morning po at good morning po sa ating mga taga-subaybay. Opo, Colonel, may malungkot tayong information na natanggap na muli na namang nagkaroon ng tensyon dyan sa Barangay Malingaw sa bayan ng Sharif Agwak. Ano yung mga nangyari dyan kagabi, Colonel? Tama po kayo, kagabi may mga insidenteng nangyari, kagabi po yan, at doon din po sa barangay na yon, sa Barangay Malungaw. So meron po tayo mga naitala na mga di umano sinunog na mga bahay doon. At confirm naman po yun kasi sa mga sumandaling ito, nasa area, pumunta na rin sa area yung aming brigade commander, si Brigadier General Edgar Cato, yung commander ng 6th Operas Brigade, to check at to ensure yung security saka to facilitate yung pagpasok ng mga humanitarian assistance. So tama po kayo, nangyari po yun kagabi, pero nung madaling araw, nag-deploy naman agad tayo ng quick reaction teams para sumaklolo doon mula po sa mga kasundaluhan ng 33rd IB under Colonel Bilian. Opo. At nagpapatuloy pa rin po yung presence nila doon ngayon. Wala na pong tension ngayon doon, but of course, ina-assess pa rin namin yung security situation at saka yung mga posible pa nating ayuda o tulong doon sa mga affected, Sir Jasper. Natukoy na ba sa inyong investigation, Colonel, kung sino po yung responsable sa panununog at ano yung naging dahilan kung bakit sinunog yung mga bahay? Inaalam pa po natin yun, Sir Jasper, yung dalawa kasing grupo na nagbabanggaan dyan, yung kay Ginoong Simpal sa kay Ginoong Taha. So inaalam pa po natin kung sino yung perpetrator niyan sa Barangay Malungaw. Hinahayaan lang muna natin na Sir Jasper yung police to conduct investigation. Ang naging priority muna ngayon ng 33rd IB at ng 6th Operas Brigade yung hindi na po mag-escalate at saka ma-ensure na yung mga affected ay naasikaso po ng LGU. Oo. Itong mga bahay na sinunog, tama ho ba? 10 bahay ito? Opo, Sir Jasper. 10 yung naitala, parang wala yatang 10 based estimate namin 10 yung naitala natin doon. Kanino mga bahay? Hindi naman sila totally sunog, pero syempre nag-aalala pa rin tayo sapagkat may mga nag-evacuate. Wala lang po tayong data kung kaninong mga bahay at kung ano yung pangalan ng mga pamilya po na nandun. Ito po ay bahay ng mga sibilyan dahil may mga information tayo na isa daw sa mga bahay na sinunog doon ay bahay ng barangay chairman, Colonel. Meron po kaming balitaan ganun pero i-confirm lang po. Wala po akong data doon. Tama po, bahay ng mga sibilyan yan, yung mga sinunog dyan. Okay. So, posible ba dahil may kaugnayan ba ito? Kasi alam naman natin, di ba,
ilang linggo na ba itong nagsimula yung paglikas ng mga residente? Tapos mayroong statement din na pwede na silang bumalik. Then, nagkaroon na naman kagabi. Colonel, ilang araw na ba itong yung nangyari dyan na simula sa paglikas hanggang sa umantong sa panununog, Colonel? Tama po Sir Jasper, sa pagkakaalala ko, mag-iisang linggo na rin yung pabalik-balik siguro ng mga tao dyan. Kaya nga pumunta na mismo yung brigade commander namin doon, si General Cato, para mapangasiwaan talaga yon, ma-assess ng maayos at in the future maiwasan na yung mga ganitong activity, lalo na ngayong yung ating mga kapatid na Muslim nag-o-observe po ng banal na buwan ng Ramadan. So yun po yung ginagawa natin ngayon, ano? Meron po tayong mga dideploy na tropa doon, maliban doon sa quick reaction teams, may mga checkpoints na rin tayong sinagawa. Tapos yung mga karating barangay ng Malungaw na pwedeng pwedeng takbuhan o withdrawal load ng mga armado, mga salarin, pinapabantayan na rin po nila. So anong pinakamabisang paraan para po masettle yung problema dyan? Ipapatawag ba ng ating brigade commander? Ipapatawag ba ng ating 6ID yung dalawang naglalabang grupo dyan, Colonel? Opo, meron na pong pakikipag-ugnayan na ginagawa po yung ating 601st Brigade. Actually, yung battalion commander mismo ng 33rd IB, yung nakikipag-ugnayan sa dalawang grupo. Hindi lang tayo privy dun sa mga napag-uusapan nila, Sir Jasper, pero generally, ang direction naman ng usapan once and for all sana ma-settle na yung gulo dyan kasi nadadamay naman yung mga inosenteng civilian. May mga casualties reported ba, Colonel? Wala po tayong naitala, Sir Jasper. Meron tayong nakikita sa mga social media, mga post, pero wala namang confirmation po yung mga yon. Wala po tayong napaulat na casualty. Okay. Mensahe sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa bayan ng Sharif Agwak, kasunod nitong mga nangyari dyan kagabi, itong panununog ng mga bahay. Go ahead, Colonel. Ongoing po yung coordination natin ng ating 601st Brigade, ng 33rd IB with LGU, yung pamunuan po ng Sharif Agwak. In fact, si Mayor nagpunta na rin sa area para makita niya yung extent ng damage at makapagsagawa ng karampatang assistance o intervention, especially pag-accommodate dun sa mga affected, maibalik yung mga evacuees. At panawagan po namin sa morning, SM Jasper, Sir. Thank you. Okay, yan po ang tagapagsalita ng 6th Infantry Campilan Division Army, Colonel Roden Orbon. So, 10 kabahayan yung naiulat na sinunog dyan sa may bahagi ng Barangay Malingaw sa bayan ng Sharif Agwak. Ito pa rin pala yung may kaugnayan, may karugtong pa rin pala ito. Doon sa nangyari, mag-iisang linggo na pala itong nangyayari dyan. Nagsimula yung nakita yung presensya ng mga armado, nagsilikas yung mga sibilyan. And then may reportedly na umalis. Then kinalaunan, pinabalik yung mga residente. Ngayon, nangyari na naman kagabi yung panununog ng mga kabahayan. So nakakalungkot itong insidenteng ito at gumagawa na ng hakbang ang 6ID na ipatawag yung both sides. Itong nagkaroon ng tension dyan sa lugar nang sa ganon ay maayos ito sa isang mapayapang paraan. At dagdag sa ating mga balita, formal nang upo si Major Victor Donque bilang bagong commanding officer ng Marine Battalion Landing Team 5 ng Philippine Marines, kapalit ni outgoing commanding officer Lieutenant Colonel Lester Mark Baki. Ang change of command ay pinangunahan ni Philippine Marine Corps Commander Major General Arturo Rojas bilang presiding officer. At kanilang inilatag ang kanilang mga security plan na may kaugnayan sa and whom I considered as part of my 3 families, my personal family, my professional family, and the community. First is my personal family. I would like to thank my wife and kids for their unconditional love and support, serving as my inspiration to work hard and lawful. I also wanted to thank my parents and loved ones who had influenced me to do what is right and just. I would also like to thank all the families and dependents of our personnel for their understanding, sacrifices, and support to the respective loved ones who are working with me tirelessly. Second is my professional family. I would like to express my utmost gratitude to our Commandant, Major General Rojas, sir. Thank you for the trust and confidence you had given me to lead MBLT 5, and I am deeply honored to have served under your leadership.
Your guidance for the unit to exemplify as the most ready battalion inspired me to lead and bring MBLT-5 to greater heights. Once again, thank you, sir. To Brigadier General Romulo D. Quemado II, Philippine Navy Marines, sir, my brigade commander, and to my former brigade commander, Brigadier General Eric A. Macaambak, Philippine Navy Marines, thank you, sir, for your guidance and support as I perform any given mission and task, and for teaching me the right path to succeed in leading this battalion. I am grateful and honored to learn from your ideals, expertise, and experiences. It is worth it to listen and learn from the experts. Thank you, sir. As the battalion commander of this unit, I am forever grateful to my comrades in arms for the support and demonstrating what a Marine brotherhood should be. My success is the success of all the members of MBLT-5. I am doing things right and making sound decisions with the best recommendations of my staff officers led by my battalion EXO who had served under my command, namely Major Donke, Lieutenant Colonel Bernardo, Major Toledo. Thank you for helping me in leading this unit. My operations officers, namely your exemplary leadership and legacy of professionalism you left behind. Your guidance has steered this unit toward operational excellence. And I assure you, sir, that I will carry forward the momentum you have built. Thank you, sir. To the men and women of MBLT-5, know that I do not take this responsibility lightly. Our mission remains clear: to uphold peace, protect the people, and secure our nation's interests. With the security of Cotabato City is our top priority as guidance of our commander, 1st Marine Brigade. As your new commander, I pledge to lead with fairness, decisiveness, and dedication. I will stand beside you in every challenges, ensuring that we not only accomplish our missions, but also take care of one another as a family. Let us move forward together, upholding the honor of Philippine Marine Corps and living the values that define us. With steadfast determination, let us prove once again that MBLT-5 is always ready to serve and defend. For God, for country, for the Corps. Thank you and good morning. Sa kanilang headquarters, kung saan formal na pong umupo si Major Victor Donke bilang bagong commanding officer ng MBLT-5. Samantala, dagdag sa ating mga balita, pinawi ho ng Malacanang ang pangamba ng ilan sa umunoy posibilidad na magkakaroon ng kaguluhan kasunod ng pagpapalit ng Chief Minister ng BARM. Kinumpirma ng palasyo ang appointment ni Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Bahacua bilang bagong interim Chief Minister kapalit ni Alhaj Murad Ibrahim. Sa press briefing ng Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na walang nakikitang anumang dahilan ang pamahalaan para magkagulo bunsod ng transfer of power ng BARM. Kung tutusin ayon sa opisyal, kung ang pagbabasehan ay ang katauhan ni dating Chief Minister Ahod Ibrahim, isa ito sa mga nagsusulong ng peace process sa lugar. Narito si Undersecretary Claire Castro ng Presidential Communications Office. Kasalukuyan po wala po tayo nakikita anumang maaaring maging dahilan para magkagulo kung magkakaroon man po ng transfer of power sa BARM. At ang katauhan po nitong si Chief Ahod Ibrahim, isa po siya sa mga proponent of peace process. So hindi po natin nakikita sa katauhan po ni Chief Ibrahim na ganoon po ang mangyayari. At sabi ko nga po, ang lahat ng detalye pong ito ay sasagutin po ni Secretary Carlito Galvez.
Publiko na hindi makakaabala sa paghatid ng serbisyo at programa ng pamahalaan ang pagbabago sa leadership ng Bangsamoro Government. Bagkos at mas pinagtibay pa ng Bangsamoro Government ang kanilang pangako para sa isang mabuti, pamamahala at maayos na transition period ng BARM. Matatanda na isang malaking anunsyo ang ginawa ng Malacanang kung saan itinalaga si Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Bacacua bilang interim minister kapalit ni outgoing Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim. Samantala, nagpaabot naman ng kanilang pagbati ang mga opisyal ng Cotabato City at BARM government sa pagkakatalaga kay Governor Sammy Gambar Abdul Rauf Bacacua bilang bagong interim minister ng BARM. Kabila po sa mga nagpaabot ng suporta, sina MILG Minister Shah Elijah Dumama Alba at maging si Dato Blas Sinsuat Mayor Dato Marshall Sinsuat at si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Narito ang pahayag ng mga opisyal. I have not been given the authority to talk about it, and I think meron pong ilalabas na official statement, but of course my personal perspective is that we we are happy with the appointment by Malacanang of a new chief minister, at hindi naman po bago sa serbisyo si new chief minister Abdul Rauf Bacacua. Marami na po siyang napagdaanan na leadership roles, kasama na yung provincial governor ng Maguindanao del Norte, naging senior minister siya ng BARM, naging MENRE minister siya, naging MPW minister siya. So I'm sure na there's no challenge, especially since being a chief minister, na hindi niya kayang ungusan. So we will be here to support him, susuportahan natin siya. And those 5 po na appointed MP po na inilabas po ngayon? Yes, I just saw it on the news, no? So hindi pa ako makakomment doon kasi hindi pa din siya formally transmitted. I'm sure pag tiningnan mo kasi yung appointment, nakasulat 1 of 2. So marami pa yan. So mukhang ayaw natin ng mga surprises. Gusto natin makita siya ng buo before tayo mag-comment. Una sa lahat, nais muna natin iparating ang ating taus-pusong pasasalamat kay Chief Minister and MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim sa 6 na taong napakahusay na pamumuno sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, maraming nagbagong magaganda, maraming buhay ang naayos at napakalaki ang naging development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito naman sa pagpasok ng ating bagong Chief Minister na si former Maguindanao del Norte Governor Abdul Rauf Bacacua, ating ikinatutuwa, knowing him personally as a development-oriented person at ang vision ay napakalawak. Wini-welcome natin ang kanyang pag-assume as bagong Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang isang bagay lang na ikinatutuwa natin dito ay tanggap ng Central Committee ang naging pagbabago sa leadership ng Bangsamoro Autonomous Region. Ibig sabihin, ang ating Bangsamoro Regional Government, kagaya nung ito'y nag-umpisa noong 2019, ay patuloy na MILF-led. Yan yung isang mensahe na nais nating iparating sa ating mga kababayan sa Cotabato City at sa buong Bangsamoro Region. Inuulit ko po, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao continues to be MILF-led under the stewardship of Chief Minister Abdul Rauf Bacacua. Well, every now and then naman kasi hindi napuputol yung ating ugnayan with Chief Minister Bacacua even when he was still the Governor of Maguindanao del Norte. Regular yung aming pagre-report at lahat ng ating security plans and programs sa Cotabato City ay alam niya. But bilang Chief Minister, inaasahan natin na mas malaki yung level of support na matatanggap natin from the regional government. Kung mataas yung suporta ng nakaraang administrasyon under Chief Minister Alhaj Murad Ibrahim, inaasahan natin na dahil galing na rin sa local government unit si Chief Minister Bacacua ay mas alam niya yung galaw ng peace and order sa mga local government units. So we're really hoping for the best. Ang maganda lang dito ay katuwang pa rin
ni Chief Minister Abdul Rauf Makako ang kanyang mga kasama sa Central Committee, lalong-lalo na ang ating Amirul Mujahideen na si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Always support naman kami kay Gob, bagong Chief Minister, at saka alos parang pare-pareho dahil naman yan sila. Magkakasama naman, MILF led naman. So, nandito rin kami na full support kay bagong Chief Minister, si Governor Magakua. Magkakasama rin yung tatlo ng so walang problema yan. Lalong babuhos. Dahil na rin namin yung pamumuno niya bilang governor. So baka mas lalong danabi yung proyekto ng bar. Marami naman din, pero pare-pareho lang naman din. Yan ng mga opisyal sa kanilang pagsuporta kay bagong interim chief minister ng Bangsamoro Government, Abdul Rauf Makakua. Ganap na pong 9:11 o 9:12 ng umaga. At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Tuesday. Sa po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po inyong tagapagbalita, Jasper Acosta, na nag-iiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. Bandera News FM. Basta radyo, ibandera mo. Basta balita, basta musika, basta public service. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. 105.3 Basta radyo, ibandera mo. Mga papitayan, trabaho ba ang hanap mo? Apply na sa KCC Mall of Cotabato. Dalhin lang ang application letter, resume, or biodata sa KCC Hiring Center located at Quezon Avenue, Cotabato City, or visit KCC Careers Cotabato page for more updates. Learn, grow, and succeed with KCC. Everything's here at KCC for you. Ang Bangsamoro Party Ubapa ay para sa kapayapaan, hustisya, kaunlaran at karapatan ng Bangsamoro. Ito ay nagsisilbing tahanan, silungan at kaagapay ng lahat, mapamuslim man, Kristiyano at lumad. Partido na umpungan na may tunay na malasakit sa ating bayan. Sa oras ng kagipitan, si Bapa ang maaasahan na ipaglaban ng inyong karapatan. Dahil sa Bapa, lahat kasali at walang maiiwan. Kaya naman, kay Bapa Tanulangon. Ay may solusyon sa mataas na presyo. Ay may solusyon sa kawalang trabaho. Senator Amy Marcos po, ay may solusyon. Amy pa rin sa Senado, number 39 sa Balota. This political advertisement is paid for and by Maria Imelda R. Marcos, 204 Mariano Marcos Street, San Juan, Metro Manila. Kay Maria Manguda Datu Agila ng Magindanawan, gobernador ang may malasakit, karapatan nyo'y ipaglalaban. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Ina na mapagmahal, handa kayong muling paglingkuran para sa kapayapaan at patuloy na pagbabago ng Maguindanao. Wala tayong iiwanan tungo sa pag-unlad, tungo sa pagbabago ng probinsya ng Maguindanao. Patuloy ang pagsulong ng Agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Number 88 sa Balota. Ang ating pangarap ay abot kamay na, bagong pag-asa'y narito na. Edukasyon para sa kapatan.
laging isusulong ni Gofeng mangudat ato mula bundok hanggang dalampasigan. Mga proyekto'y para sa bayan. Mga kabarangay natin, alam niyo ba na karamihan sa ating barangay ay kulang na kulang sa pondo kada taon? Sa dami ng pangangailangan ng ating barangay, hindi ito sapat. Ang barangay natin ay may dalang solusyon. Dagdagan natin ang pondo ng mga barangay. Magbigay ng tamang sahod at benepisyo. Bigyan ng sapat na seguridad ang bawat isa. Isulong natin ang mga programa para sa ating mga kabarangay. Sa barangay natin, may dignidad ang bawat isa. Barangay natin party list, dito ang simula. Juliano Family Resort is open to serve, like birthday parties, wedding, children's party, and special events you wanted. Bring your family, relatives, friends, and enjoy your day. Juliano Family Resort is located at 3rd Street, Don Isero Juliano Compound, Cotabato City. For inquiries and reservation, you may call or text 0965-7515-787 and look for Maxi Lumingkit. Kayo ba ay naghahanap ng pulido at maaasahang mag-ayos ng inyong sasakyan? Huwag nang magdalawang isip pa. TVJ Engineering Works. Sila ay tumatanggap ng crankshaft grinding, engine block reboring, shape ring, engine block align boring, lat machining, electric and cold welding, engine overhauling, at marami pang iba. TVJ Engineering Works. Sila ay matatagpuan sa Don Isero Street, Juliano Compound, Cotabato City. Looking for a low budget but satisfying entertainment? Subscribe now at Maguindanao Sky Cable. Offers 2-in-1 connectivity with lowest monthly rate. Provides internet connection. With unlimited surfing and no data capping. Maguindanao Sky Cable also provides cable connection with many exciting channels to choose from. These are the easy steps to apply. All you have to do is fill out the application form, bring identification card in any proof of billing to avail the best offer ever. 400 pesos a month with 50 pesos discount for updated cable TV subscriber and 998 pesos for internet with pre-cable TV and unlimited surfing 24/7. Visit us at Maguindanao Sky Cable Office at Juliano Compound, Don Isero Street, Cotabato City, and Quezon Avenue. You may contact Cotabato City branch on their hotline numbers at 421-7084-86, or you may call or text at this Globe number 0955-232-4871, or for smart users 0920-332-6846. And in Manga Street in front of 1404th RMFC Poblacion 1, Parang, Maguindanao. And in Parang, Maguindanao branch, their hotline number is 546-0009. For Sun users, contact 0942-156-4238. For the best choice in entertainment and affordable connection, choose Maguindanao Sky Cable. Hurry and get connected.